Gaway po kayo, nakikita nyo ako. Hello, Mother Marieta, Mother Pasit, saka sino kasama ni Mother Pasit? Katabi mo yan, yan, Sister, ha? Wena, tapos si Sister Aisa, nakikita ko rin, ano, si Brother, yung kawayon, si Denden, pinakapogi ng NCC, si Ate Denden. Huwag kayong makipagkwentuhan sa chicks. Yun, tapos si Ate Nicole. Yun, sinakita ko din si Mother Elsa. Grabe. Ay, talagang hanggang ngayon may notebook pa rin talaga. Iba talaga. Iba talaga. At ako, buhay na buhay. Wala kang kaumay-umay. Buhay talaga, talagang malakas talaga. Galing lakas sa Panginoon. Si Mother Ems, Mother Carmela. Sino yung katabi mo, Mother? Jowa mo yan? Mother Carmela? Anak niya ba? Yun, tapos si Mother Yoli, yan sila Papa. Sino pa yan nandyan? Ayan, sa inyong lahat, maligayang bagong taon. Ayun, hello daw kay Go. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year sa inyong lahat. Ayun, sa lahat ng NCC family, Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po ay napakagandang pagkakataon na muli kaming makasama sa inyong pananambahan. Lagi naman, para nakikita ko si Kuya Noy. Si Kuya Noy ba yun? Si Kuya Noy yun? Si Kuya Noy nga. Kaway ka nga, Kuya Noy. Ayun, kita ko. Talagang hindi ko talagang, si Van. Huwag na ilagay si Vanessa. Nakita ko na si Vanessa. Yan. Lahat ng kabataan dyan, magaganda. Ayun. Salamat. Yan, napakapalad natin ngayon at tayo po ay napaunlakan ang ating pong speaker from New York City. Ayan, at tayo po ay nagagalak dahil tayo may bagong speaker ngayon. Actually, hindi talaga ang speaker ninyo, ako ay tagapagpakilala lamang. Ito po ay galing New York, press from New York City. Ayan na po, at atin na pong tawagin ang lingkod ng Panginoon na sa atin ay magbibigay ng mensahe. At talagang excited na siya na makilala kayong lahat. At ito na po siya. Alisin ko muna yung camera para ma-surprise po kayo. Ito na po. Pasok! Hello po sa ating lahat. Good morning po. Higher. Good morning po. God bless po sa inyong lahat. Malinaw naman po. Narinig niyo po? Yes, malinaw. So, salamat sa Panginoon sa biyaya niya na tayo ulit ay nagsama-sama. This is the second Sunday of the year 2025. Amen? 2025. Marami po bang magandang ginawa si Lord sa buhay nyo? Thumbs up po kung naniniwala kayo na maraming magandang ginawa si Lord sa buhay nyo. Amen. Yan. Si Yoto Bonito, hindi nakikinig. Sinampas pa ni Nicole. Yun, so, salamat po. Punong-puno dito sa sa may right side, sa malapit sa restroom. Yan. Nakakatuwa si Mother Carmela, talagang maaga pa lang nandyan na siya. Kasi sino po yung nasa likod ni Mother Ems? Talagang worship na worship po kayo. Salamat po sa puso nyo po na talagang both hands naka-worship sa Panginoon. Alam nyo, nakaka-bless kanina yung praise and worship, kung kayo po'y sumabay, hallelujah, di ba? Yung mga chains daw natin, talagang nilagot na ng Panginoon, kinalagan niya na, no, sa biyaya ng Panginoon. Kaya meron tayong karapatan na sumigaw ng hallelujah. He is our living hope. Amen? He is our living hope. Yan. Salamat sa Panginoon. So, manalangin po tayo, Panginoon, napakabuti niyo, O Lord, sa umagang ito. Tunay nga na ikaw, Lord, ay
ay karapat-dapat lamang naming purihin. Ikaw, Panginoon, ang aming buhay na pag-asa, O God. Lord, salamat sa umagang ito na ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat isa. Tinataboy po namin sa pagkakataon na ito lahat ng banta, plano ni Satan, mga distraction, mga ingay, Lord, sa paligid namin, maging sa isip namin, O God. Lord, mga internet problem, O Lord, at lahat ng anumang distraction sa oras na ito ay aming niyuyurakan. Lahat ng mga hadlang para mapakinggan namin ang salita ng Diyos, ito'y aming tinataboy sa pangalan ni Jesus at kinakalagan namin, O Diyos, ang Espiritu, O God, ng humble heart, O Lord, ng puso na handang magpatuwid sa inyo at puso na handa, Panginoon, na maglingkod sa inyo lalo na ngayong 2025, O God. We praise your name, Jesus. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Malakas na palakpak po sa Panginoon na may kasamang sigaw ng pagsamba. Hallelujah! Amen. Yan, hallelujah. Salamat sa Lord. Imagine si Mother Pasita nung isang araw lang ay masama ang pakiramdam, ngayon nandiyan na, nangangahulugan na tunay nga na ang Panginoon ang kanyang nagpapagaling sa atin. Amen. Ang iba yan, naku, hindi mo na mag-church dahil masama pa ang pakiramdam. Pero salamat po sa pagsik sa Panginoon, sa pag-una sa Panginoon ngayong umagang to. Kung meron po kayong Bible sa inyo, pakibuksan nyo po ang inyong Bible sa Genesis 37. Yan. Sa Genesis 37, pakibuksan nyo po yung Bible nyo sa Genesis 37. Yan. Nandiyan na po kayo sa Genesis 37. Paki-flash na lang po. Mag-start po tayo. Kung ito po ang isa sa mga popular na story sa Bible na patungkol kay Joseph. Si Joseph po ay isa sa mga 12 anak ni Jacob. Si Jacob ay isa naman sa mga anak ni Isaac. Amen? At si Isaac ang anak ni Abraham. Imagine, Abraham, Isaac, and Jacob. Amen? At ang favorite na anak ni Jacob ay dalawa. Unang-una ay si Joseph at pangalawa ay si Benjamin. Amen? Pero ang most favorite ay sino po? Si Joseph. Yan. At kilala si Joseph na dreamer. Amen? Joseph the dreamer. So he was the favorite of Jacob. And lagi siyang meron siya laging panaginip. At kung meron po kayong Bible, basahin natin. Sabi dito sa verse 5, sabi, Genesis 37 verse 5. Sabi dito, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, listen to this dream I had. So sabi niya, we were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Di ba kanina sabi ko po sa inyo na si Joseph ay most favorite ni Jacob, kaya siya kinaiinggitan, di ba? Naranasan niyo na po ba na kayo po yung favorite sa trabaho, sa pamilya nyo, or kayo yung favorite, feeling nyo kayo yung favorite sa church, minsan may mga ganun tayo, or favorite sa magkakapatid. And mostly yung mga favorite, di ba, sila yung kinaiinisan. So si Joseph, kinaiinisan siya ng kanyang mga kapatid. And all the more na nainis sa kanya, nung isang beses, sinabi niya sa mga kapatid niya, uy mga kuya, alam niyo ba kanina, na naginip ako. Sabi, anong pa naginip mo? Nag-gather daw tayo ng ano ba Tagalog doon, mahal? Stick? Nag-gather daw tayo ng mga stick. Tapos, suddenly, nagtayuan daw yung mga stick nyo around sa akin. Tapos, Vanessa, lahat daw ito nag-bow down daw sa kanya. Aba, na bad trip sila Ruben, sila Judah, sila Isakar, na inis sa kanya. So, ano gusto mong sabihin? Sabi nila kay Joseph, ibig mo sabihin, kami mag-bow down sa'yo? So, nainis sila. Siguro at that time, mga nag-walk out tong mga kuya nila. Feelingero naman tong si Joseph na to. Tapos another time, nagkaroon na naman siya ng another dream. 'Di ba? Sabi niya naman dito, tignan naman natin sa verse
Sa verse 9, sabi niya, then he had another dream and he told it to his brothers. Naka-flash po ba dyan? Naka-flash dyan? Yan, 37:9. Yan. Sabi niya, listen, he said, I had another dream and this time, the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. Sabi niya ganun. Alam niyo yung ginawa ni Jacob? Nirebuke niya si Joseph. Sabi niya, pero hindi niya na to in-announce no, sa kanyang mga anak pa kasi alam niya magdudulot lang ng away pa. Sabi niya, ibig mong sabihin kaming nanay at tatay mo magbabow down sa'yo at yung mga 11 brothers mo. So, yun po yung nangyari doon sa part na yun. So, alam niyo po ba, ang topic po natin sa araw na to ay pinamagatang resurrected dream. Yan, resurrected dream or pagkabuhay ng panibago ng pangarap. Amen. Muling pagkabuhay ng pangarap. Meron po ba tayo ng mga pangarap natin ng 2024 or 2023 na hindi po natupad or hindi na isa katuparan hanggang sa nakalimutan na lang natin? Or maybe akala natin patay na tong dream natin na to. Amen? Di ba ang nagre-resurrect or yung muling nabubuhay, yung namatay? Amen? At I'm sure ngayong 2025, i-resurrect ng Panginoon ang mga pangarap natin na yan. Amen? Pwede buwang palakpakan natin ng Panginoon. Pwedeng noong 2024, pangarap mo na lumawak pa yung small group mo or yung e-group mo, pero hindi na isa katuparan. The Lord will make it double this 2025. Amen? Pangarap mo na yung family mo, dala-dala mo pa sa Panginoon o yung asawa mo, yung anak mo, He will do it this 2025. Amen? He will resurrect our dreams this 2025. Amen? So pasabihin nga po natin, my dream will be resurrected this 2025. Amen? So sabi niya, sa alam niyo po, so yun, nalaman na nila yung mga pangarap, yung mga dreams na yun ni Joseph. At alam nyo, habang one time, inutusan ni Jacob tung si Joseph, puntahan mo nga yung mga brothers mo. So habang naglalakad siya, nakita niya ngayon yung mga kapatid niya. Sabi ng mga kapatid niya, nila Ruben, nila Judah, sabi niya, here comes the dreamer. Sabi, many times, di ba, minsan pag ganyan tayo, yung parang, di ba sabi nga ni Pastor, minsan pag may faith ka, parang ang dating mo, ang yabang mo. 'Di ba? Minsan, siguro pag dumadaan kayo diyan sa Sandigan, sa Topsville, ayan na yung mga born again, ayan na yung mga Bible, ayan na yung mga taga-Sigrans, 'di ba? Tawag sa atin diyan taga-Sigrans eh. Yan na yung yan na yan sila Gubrin, napupunta lang yan diyan dahil may yan na sila Mother Ems, ganun-ganon. Di ba ganun? Minsan pinag-uusapan tayo. Pero okay lang yun kasi mga sikat talaga pinag-uusapan. Same thing kay Joseph. Nung parating na siya, sabi niya, here comes the dreamer, sabi. Let us kill him. Alam niyo po ba na si Satan, tuwing tinitignan niya kayo, gusto niya na patayin niya yung dream sa mga puso niyo? Amen? Lalo na kapag para sa Panginoon yung gagawin niyo. Amen? Tignan nyo po, ikumpara nyo yung sarili nyo sa kapitbahay nyo na malayo ang puso sa Panginoon at sa inyo na lagi naman kayong nasa Panginoon. Sige po, ikumpara nyo. Sino po yung laging inaatake ng demonyo? Kayo po o siya? Di ba madalas ikaw? Bakit kaya ako yung inaatake ng demonyo? Yung kapitbahay namin parang ang saya naman ng buhay niya. Pag linggo nagbibidyo okay pa. 'Di ba? Pag Sunday, ang saya pa niya, nagpainom-inom lang dun sa may kanto, tapos ako lagi na lang ako inatake ng demonyo. 'Di ba? Bakit na paatakihin yung kakampi niya na? Amen? I'm sure ikaw yung aatakihin niya. Amen? So yun nga, kapag may pangarap, gagawin ng demonyo na patayin yan. Amen? Pwede po bang taas ng kamay lahat ng may pangarap? Lahat ng may plano this 2025? Amen. Yan lahat tayo. At be careful, be aware din na gagawin ng demonyo na patayin niyang pangarap niyong yan. Amen? Kaya po lagi niyong bantayan sa panalangin. Eto na po, dumating na nga si Joseph, sabi nila, paparating pa lang, sabi, patayin natin yan si Joseph, sabi ni Ruben. Sabi ni nung mga kapatid, patayin natin. Sabi naman ni Ruben, wag na, kawawa naman, wag natin patayin, itapon na lang natin sa balon. Akala ko nga, binabasa ko ito si Ruben, kala ko kakampi na, yung pala,
ano din kalaban din eh. So tinapon siya doon sa well. Pero yung well, sakto walang tubig, 'di ba? Sakto itong si Judah, hindi si Pastor Judah ha. Si Judah, sabi niya, ano ang tawag dito? Kapag pinatay natin tong si Joseph, wala naman tayong mapapalay. Ang gawin na lang natin, ibenta natin si Joseph, magkakapera pa tayo. Nung parating na yung mga Ishmaelites, ang ginawa nila, binenta nila ito sa mga Ishmaelites. At kaya nga napunta si Joseph sa bahay ni Potiphar. Naalala niyo po yon? Tapos ang ginawa ni Lord sa buhay ni Joseph, imagine, from father's favorite, biglang tinapon sa well, ano pang ginawa? Binenta. At alam niyo po ba si Jacob, yung tatay ni Joseph, sobrang nanimugo yung puso niya, sobrang lungkot niya. Hindi mahanap yung body ni Jacob. Ang ginawa nila yung damit hindi mahanap yung body ni Joseph. Ang ginawa nila, kinuha nila yung damit ni Joseph, pinagpunit-punit, nilagyan ng mga dugo ng mga wild animals para isipin ni Jacob na baka na sila ng wild animals. Pero sa totoo lang, nandun na, binenta na nila. At etong Ishmaelites, binenta rin naman siya para maging servants sa bahay ni Potiphar. At alam niyo po kung anong ginawa ng Lord? Prinomote si Joseph doon sa bahay ni Potiphar. From a slave, naging mayordomo po siya. Sabi doon, actually, hindi naman ginamit yung word na mayordomo. Habang binabasa ko, ginawa siyang tagapamahala ng lahat ng ari-arian ni Potiphar. Amen? Imagine niyo yun, yung ang pangit na nangyari sa buhay niya, pero binigyan pa rin siya ng favor ni Lord. Sabi dito, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house. Ito po ay nasa chapter 39, verse 2 ng Genesis, chapter 39, verse 2. Sabi dito, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did. Pwede po bang sabihin nyo sa tabi nyo, the Lord will give you success in everything that you do. Pakisabi po, pagpapalain ka ni Lord sa lahat ng gagawin mo. Ang galing, no? Sinabi niya to kay Joseph and tayo din prophetically tatanggapin natin to. Amen? Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. Gusto po ba natin na magtiwala sa atin ang Panginoon? Amen? Sino po dito yung gusto magtiwala ang Panginoon sa kanya? Amen? Grabe no, ang ganda kapag si Lord yung nagtiwala sa atin. Ito nga, earthly master pa lang to nagtitiwala. Pero alam nyo, hindi pa rin natapos dito yung pagsubok ni Joseph. Di ba sabi ko po sa inyo, pag may pangarap, talagang papatayin ka talaga ng demonyo. Paglalaruan ka ng demonyo. Dahil dun sa mga dreams na meron si Joseph, ayaw ng demonyo na ma-achieve niya to di ba? Maraming mga tao na kayo po, may pangarap kayo, pero yung mga tao na iinggit sa inyo or pwedeng hindi nyo yan ma-achieve dahil nga merong mga tao na pwede maging jealous or maging envious about that. Amen? So, anong ginawa nung asawa naman ni Potiphar? Kaya galit na galit si Potiphar sa kanya at pinakulong siya. Ginawa nitong asawa ni Potiphar ay sinidus siya. Sabi siguro, ang guwapo ni Joseph. Parang si Papa Piolo. Napanood niyo kay Tony Talks? Si Piolo tsaka si Tony Talks. Panoorin niyo, nakaka-bless po yun. Hindi lang dahil sa ang guwapo ni Piolo, kundi nakaka-bless. Siguro habang nagmamap si Joseph, nakikita niyo yung mga, tawag doon mahal? Mga muscles ni Joseph, habang siguro nagkakarga ng mga bigas or mga si Joseph, nag-aasikaso sa mga ari-arian ni Potiphar. Sabi siguro ng asawa ni Potiphar, ang gwapo naman ni Joseph. Kaya ginusto niya na isidus si Joseph. And anong ginawa ni Joseph? Siguro tinulak niya tong babaeng to. At dahil sa inis naman ng babaeng yung binaliktad niya si Joseph. Imagine kung paano grabe yung talagang banta, plano ni Satan. Sabi sa John 10:10, anong sabi po sa John 10:10? The thief comes to
Steal, kill, and destroy. Yan ang gagawin niya sa ating mga pangarap this 2025. Pero ang Panginoon, ang binigay niya naman sa atin ay buhay. Amen? Kaya resurrected dream. Amen? Anong mga lesson na matututunan po natin dito sa buhay ni Joseph? Amen? Yan. Actually, hindi pa yung tapos eh. After pa niya na mapunta sa kulungan, imagine niyo po, from well, biglang naging binenta, naging slave, tapos naging na-accused pa na rapist, ngayon nakulong naman. And from cell, alam niyo po, na nakulong siya mula sa prison, dun din siya ginamit ni Lord. Nakilala niya yung cupbearer tsaka baker. Biruin niyo po yun. At yun pala ay cupbearer tsaka baker ng governor. At nalaman na siya pala ay magaling mag-interpret ng dream. At yun ang naging sanhi para i-promote siya na maging isa sa right hand ng governor ng buong Egypt. At to make the story short, alam niyo po nangyari? Dahil sa dream na na-interpret niya, ang dami ng pinatawag mula Luzon, Visayas, Mindanao, mula USA, lahat ng mga magician, mga ano mga yung mahal, mga witchcraft na mga kung ano para mag-interpret ng dream ng governor na to. Si Joseph lang ang nakapag-interpret na there will be 7 years of prosperity and 7 years of famine. At dahil sa interpretation or sa wisdom na binigay ni Lord kay Joseph, nakapaghanda ang Egypt para sa 7 years of prosperity. Nag-imbak siya, nag-imbak at 7 years na famine. Kaya yung tatay niya at mga kapatid niya nagpunta sa kanila at nakita siya, hindi pa siya nagpakilala agad. Para nga tong telenovela, kung babasahin niyo po, siya yung naging daan para hindi magutom yung mga kapatid niya at tatay niya. Amen? So ano yung mga lesson na matututunan natin dito? Letter A. Ito po, pakisulat niyo po sa buhay ni Joseph. Letter A, if you have a dream, Satan will do everything to kill that dream. Amen? Plano ni Satan na patayin yung pangarap mong yan. Amen? Gusto mo magpatuloy sa Panginoon, papatayin ni Satan yung pangarap mong yan. Plano mo na makatapos ka ng pag-aaral, lahat ng pagsubok ibibigay ni Satan sa'yo para hindi mo yan ma-reach yung dream na yan. Yung gusto mo na maayos na buhay, ang gagawin ni Satan, pagguguluhin kayong mag-asawa, mag-aaway kayo, gagawa ng paraan para magkahiwalay kayo, kayong sa pamilya nyo magiging magulo dahil nga bakit? Para hindi ka na magpatuloy sa Lord. Ay, nagpapatuloy ako sa Lord pero binibigyan niya pa rin ako ng sakit. Ay, nagpapatuloy ako sa Lord tas ganito pa rin ang ginagawa niya. Bakit? Kasi nga may pangarap ka eh. Meron kang pangarap, katulad ni Joseph, meron siyang dream na one day, eto yung gagawin ng Lord sa buhay niya. Pero 'di ba? Ang dami niyang pinagdaan ng pagsubok. Amen? So, he will do everything. Si Satan will do everything to kill that dream. At ano ba yung mga dream killers? Yan. Under na letter A, eto, meron ditong 5 dream killers. Tignan nyo po baka meron to sa inyo. Babala para hindi po mamatay yung mga dream na binigay sa atin ni Lord ngayong 2025. Number 1, discouragement. Yan, ma-discourage kayo. Pag nagtampo na kayo, naku, talo po kayo. Meron pa po ba sa NCC matampuhin? Meron pa? Pakitaas mo ang kamay. Wala na. Please naman, wala nang matampuhin. 13 years na tayo dyan. Pag matampuhin pa rin po kayo, naku, wala nang matampuhin sa NCC family. Pag matampuhin ka, yung pangarap mo, nagtampo ka, hindi na lang ako mag-church, lilipat na lang ako dun sa patusok. Diba? Hindi masaya doon. Diyan masaya. Paakit ka sa 4th floor, nakakatawa diyan. Dahil masaya, maraming mga ginagawa ang Panginoon at mararanasan mo ang presensya niya. Amen? Number 1 yan, discouragement. Madi-discourage ka. Pwedeng may makikita kayong kapangitan sa mga pastor. Pwede kayong may makikitang kapangitan sa e-group leader nyo or sa katabi nyo. Tingnan nyo po yung katabi nyo kung pangit or maganda. Yan. Alam nyo yung gaganda ng damit ng mga nanay. Tingnan nyo naman, no? Tsaka si Mother Carmela, ang ganda pa rin, no? Sino nga po Mother Carmela yung nasa likod nyo po? Ang ganda rin po tuwing Sunday ng mga damit nila. Oh, di ba not just? Si Pastora Nicole nakapalda pa ngayon. Saan po ang pagsamba?
Yan. Salamat, sir. Pwede mo palakpakan natin ang Panginoon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung may energy naman na palakpak. Yan. Amen. Yan. So, may raming discouragement. Mamaya, di ba, pwedeng halimbawa, sabi, lagi nga sinishare ni Pastor, pwedeng, ang tawag dito, yung sakit rin ng ulo ko. Dahil kasi ako kanina, yung tawag dito, implant. Kaya sakit po ng ganito ko. Ganito talaga yung mukha ko eh. Kaya lang po dahil, namagalang po ng unti ngayon. Yun sabi, di ba lagi sinasabi ni Pastor minsan kapag worship service, magpupunta na sa church, nainis na ang sa bawat isa dahil yung suklay di mahanap, yung, arinola, nalaglag na, naalala ko noon. Nandiyan ba si Kat? Kat, naalala mo dati, nalaglag yung arinola mula sa second floor hanggang first floor. Naku, grabe tayo, laking problema namin. Punas kami ng punas. Imagine ninyo yung sa second floor namin, nalaglag yung arinola hanggang baba. Yun, so, yan, mga bloopers lang. Pero, yung mga discouragement na yan, di ba, nakakatawang pag-usapan ngayon, pero sa totoo lang, minsan nakaka-discourage yun, di ba? Nakaka-discourage yun sa worship team. Halimbawa, ikaw yung worship leader, ang tagal-tagal ng dumating ng mga kapractice mo. Di ba? Sino dito yung sa worship team? Sino yung sa worship team laging late? Yan. O kaya naman, yan. O kaya naman sa tambourine, ang tagal-tagal hindi pa rin na practice yung di ba, yung mga ambagan, mga utangan, mga yan, mga nakaka-discourage yan. Kaya parang awan nyo na, bigyan po natin ng kapayapaan ang buhay, ang mundo, ang sangkatauhan. Kaya wag po kayo ma-discourage. Ang bawat isa sa atin magkakamali po at magkakamali. Kami ni Pastor, magkakamali kami. Kaya di ba lagi sinasabi, wag mong i-idol yung pastor-pastora natin dyan. Bagkos mahalin po natin. Kasi pag mahal natin sila, kahit ano pang pagkakamali, we will stand with them. Amen? 2 weeks ago, nagmi-meeting kami ng mga NCC pastors. Every 2 weeks po may meeting ang mga NCC pastors online. At merong isa sa mga pastor na hindi naman taga NCC pero parang kina-counsel nilang lahat. And alam mo yon, yung kapag nagkamali na or nagkamali yung family ng pastor, parang nako-condemn. Pero noong time na masasaya, yung mga members yung may problema, nandyan lagi yung pastors nila. So I hope na hindi mangyari sa atin yon na by kasiyahan, with kasiyahan or walang kasiyahan, we will stand with each other. Amen? Amen? Pwede bang malakas sa palakpak para sa Panginoon? Yan, amen. Yan, so number 1 yun na, number 1 na dream killer discouragement. Number 2 dream killer, hurts and pains. Amen? Ano ba yung hurts? Diba? Kung dumating man yung time na sumama yung loob ninyo, please naman po, piliin nyo pa rin magmahal. Amen? Pwede mong pakisabi sa katabi, pipiliin pa rin kita araw-araw. Nax, yung isa pa sa kabila naman, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Amen. Nax, parang kinilig dun si Ate Aisa, oh. Si Ate Aisa ba yun? Sa likod ni Mother Pasit. Yan, di ba? Piliin pa rin natin yung bawat isa, kahit ano man yung sama ng loob natin, or yung mga hurts, mga pains natin, or lalo naman na kung hindi naman taga-church, wag nyo naman idamay yung church. Kung halimbawa ang problema nyo yung asawa nyo na hindi nag-church, ayaw nyo na mag-church dahil nag-away kayo, hindi naman yun yung, wag nyo damay yung church or wag nyo damay si Lord doon. Amen? Lagi ang prayer ko, lalo na sa mga NCC leaders, na i-increase ni Lord yung capacity natin sa pain. Minsan, may mga tao na pumipili kung sino yung gusto nila mag-preach or hindi mag-preach. May mga tao na gusto naman nila gusto nila ang kanta Tagalog, yung iba naman gusto English, yung iba naman gusto nila color pink yung tarpaulin, ang gusto naman ni Judah blue tsaka white, 'di ba? Pag may mga gano'n na, wag niyo nang pagtampuhan yung mga gano'n, wag niyo nang ikasama ng loob po 'yun. Amen po ba? Pwede bang ngitian niyo yung sarili niyo? Sarili niyo po yung ngitian niyo. Yan. Yan, salamat sa Lord, no? Number 1, discouragement. Number 2, hurts and pain. Number 3 na dream killer ay, yung John 10:10, yung gawa ng demonyo. Kill, steal, and destroy. Yan ang dream killer. Papatayin ka, anong plano sa'yo? Patayin ka, nakawan ka, at
sirain ka. Biruin mo, 3 ang plano sa atin ni Satan. 'Di ba? Kaya kapag may nangyayari sa inyong kapangitan, huwag niyong sisihin lagi ang Panginoon na gano'n yung ginawa sa inyo. Demonyo yun, to kill, steal, and destroy sa buhay nyo. Number 4, ito naranasan namin to, dream killer. Number 4, kung nabalitaan nyo po na kami ay naaksidente, sumabog yung gulong namin, si Nicole tsaka si Judah, ay si Nicole tsaka si Vanessa tsaka si Judah yata pinadalan ko sila nung video nung ano namin, nung ang tawag sa ganun, accident namin. Alam niyo po, para talagang akala namin mamatay na kaming pamilya. Pero salamat sa Panginoon, may plano pa siya sa atin. Amen? Pwede bang malakas sa palakpak para sa Panginoon? After ng pagpunta dyan ni Pastor, sunod-sunod yung mga atake ng demonyo kay Mama Lina, di ba? Kay Mama Lina tsaka kay Papa. Ano pa? Kay Pastor Edwin, yun nga yung sa, ano, sa, alam niyo ba yung nangyari sa kanya? Di ba yung sa Guam na, ano siya, na, ang tawag doon? Hindi naman na-arrest, pero parang na-hold siya. Tapos pagdating dito, yun nga, maraming mga atake, iba't ibang mga atake ng demonyo. Pero expected na natin yun eh. Pero hindi magwawagi ang gawa ng demonyo. Amen? Pwede po bang apakan natin ngayong gabing umagang ito? Pwede bang can you stamp your feet? Demonyo, wala kang karapatan, wala kang kapangyarihan sa aming mga buhay. Huwag niyo pong apakan yung katabi niyo, hindi po yan demonyo. Yan. Amen? Amen? Pwede bang malakas sa palakpak para sa Panginoon? Praise God. Yan. At number 5. Number 5. Na dream killer. Excuses. Yung lagi mga nag-e-excuse. Keso may pupuntahan ako, keso ano na ito, ganyan-ganyan, keso ganito, keso ganyan, meron, di ba? Sabi nga ni Pastor, minsan pati yung pimple mo, pinoblema mo na. Kung kaya nyo naman, halimbawa sa schedule, kaya nyo namang i-arrange, sino dito may mga dalang anak? Pwede pumantaas, yung mga anak nyo 5 pababa pa lang. May kanina may sanggol pa nga nagsisimba eh. Kayo pa kaya sarili nyo lang naman yung inaasikaso nyo. Alam nyo po ba mahirap magsimba na may maliit na dala? Kasi biruin mo, magbibihis ka, asikasuhin mo pa yung bag nun, asikasuhin mo pa yung bata. Pwede bang palakpakan natin yung mga mothers at fathers na nagdadala ng anak? Kahit na, at parang awan nyo na, wag nyong ipa-feel sa kanila na nakakainis na, halimbawa nag-iiyak yung anak, ganun. Hayaan nyo, okay lang po yun na umiiyak yung anak nyo dyan. Basta, yung kayo naman po nakatabi, basta focus lang po kayo sa napakahirap ng preparation kapag meron kang maliit, tas dinadala pa nila sa church. The best po kayo, idol po namin kayo. Yan. So, yung mga excuses natin, pwede ba i-challenge naman natin excuses natin this 2025? Amen? Yan, nasa letter A pa lang tayo na lesson doon. So letter A, if you have a dream, Satan will do everything to kill that dream. At ang mga dream killers natin ay discouragement. Number 2, mga sama ng loob. Number 3, John 10:10, to kill, steal, and destroy. Number 4, accident. Number 5, excuses. Letter B, biruin nyo kung si Joseph nag-excuse siya, lahat na lang ng mga, halimbawa, sabihin sa kanya na ni Lord, ang tawag dito, sige, gagawin kitang governor. Ayoko na, sama na, hindi ko tutulungan tong pamilya kong to dahil ganyan-ganyan, mag-excuse siya, na hindi siya ipapromote ng Panginoon. Amen? Letter B, if you will not give up, you will find favor even to your boss or people around you. Amen? Nakita natin to kay Joseph. 'Di ba? Hindi siya nag-give up. Ano nangyari? Pagdating niya doon sa pamilya ni Potiphar, prinomote siya ni Lord. Pagdating niya doon sa cell, prinomote pa rin siya ni Lord. Pagdating niya doon sa governor, prinomote pa rin siya ni Lord. Naging right hand pa siya. Amen? Ganun kagaling ang Panginoon kapag hindi ka nag-give up. Tignan niyo po yung katabi niyo. Pakisabi, please naman huwag kang mag-give up. Yan, huwag kang mag-give up. Never give up. Tag-uusap nga kami ni Nicole nitong last time. Kasi sabi niya, pag Thursday daw sa kanila, sa trabaho niya sa Seagrants, Grateful Thursday nila yon. So, minessage niya ako, sabi niya, Ate, thank you ha for not giving up sa akin kahit minsan hindi ako nakakapag, update. Kasi syempre busy rin si Nicole dahil siya ang may-ari ng Seagrants. Char, yan. Sa akin din naman, sabi ko sa kanya, alam mo, salamat for not giving up din sa tawag sa iyo ng Panginoon. Amen? Imaginein mo at age of 21 ka ba, Nicole? At age of 21,
nung tinawag siya ng Panginoon, nung iiwan namin sa kanya yung ng church natin, di ba? Sa kanila ni Judas, sa kanila nila Papa, nila Mama Lina. Kung iba-iba yun, ayaw, di ba? Yung magla-love life pa ako, magaganto pa ako. Ang dami pang si na Mother Pasita nga, nung alis kami, parang naiiyak pa siya, parang natatakot din siya dahil syempre alam niya din yung mga pinagdaanan namin bilang leader dahil kasama namin siya sa leadership. Pero sabi niya, sige, suporta, di ba? Mahirap mahirap maglingkod sa Panginoon, pero if you will not give up, you will find favor. Madadala mo kahit nasaan ka, yung skills na meron ka, yung mga bagay na natutunan mo sa Panginoon, madadala mo yung kahit saan ka pa. Amen? At kahit may discouragement, never give up. Yan. Pwede bang kalabitin mo yung sarili, yung katabi mo, pakisabi, huwag ka naman sumuko. Yan. Kung walang pamasahe, huwag sumuko. Tingnan mo si Ate Aisa. Kung sumuko si Ate Aisa, wala nga yung pinakamalaking grocery sa Richmond. Diba, alam niyo po ba si Ate Aisa? Siya po ang may-ari ng pinakamalaking grocery sa Richmond. Mas malaki pa po sa Pure Gold. Diba? Salamat sa Panginoon. Ayan. Hello po sa mga kakarating lang. Hello po sa inyo. Yan. So number 1, if you have a dream, Satan will do everything to kill that dream. Letter B, if you will not give up, you will find favor even to your boss or people around you. Amen, mahal? Yan. Yan. So, makikita natin dito, no, number 1, if Joseph gave up, he will not become the right hand of Egypt's governor. Number 2, if he gave up, he will not have a chance to help his family, even his people during the time of needs. And number 3, we might be facing challenges that we want to give up, but be like Joseph. Be a dreamer. Amen? Be a dreamer. Mga estudyante, be a dreamer. Amen? Sino dito yung mga estudyante? Taas ang kamay. Pagka-graduate ng college, hindi pa yan ang katapusan. Amen? Mag-MA pa kayo, mag-doctoral pa kayo, para kayo ang magiging may-ari ng isang kumpanya. Yan ang laging declaration ng papa ko kay Wang noon. Ikaw ang magiging engineer ka, ikaw ang may-ari ng isang kumpanya. O, tingnan niyo naman si Wang. 'Di ba? May-ari siya ng ng baby nila. Yon. So alam mo yung si Lord ang magpo-promote sa iyo. Amen. Letter C, patapmak na ngalahati at 3/4. If you have a dream, people will be jealous. Tingnan niyo po kung totoo to sa buhay niyo. People will hate you or even betray you. Kaya kayo po, kung may dream kayo, wag niyo munang ichika sa iba. 'Di ba? Kasi yung katabi niyo mamaya mainggit pa yan. Alam mo, bibili ako ng ano. Ano ba mahal pwedeng bilhin? Bibili ako ng ng bagong refrigerator. Yung ipapasok mo pa lang yung pagkain, naluluto na yung pagkain. 'Di ba? Syempre minsan may mga alam mo yon, yung mga words, mga 'di ba ang word, ang powerful. Kung halimbawa ichika ka pa rin sa iba tas dagdagan pa, meron pa mga salita na mga and it's a form of curse, 'di ba? Kaya mag-ingat po kayo. Kung ano man yung dream na binigay sa inyo ni Lord, ilagay nyo sa puso nyo, sabihin nyo sa e-group leader nyo kung gusto nyo ipag-pray, pero wag nyo na munang ichika para kasi minsan lang yung tao dito, hindi pa tapos si Lord sa mga instruction niya sa iyo 'di ba? Tas in-announce mo na. So, just wait. It's not because you don't have a faith, you have a faith kaya you will wait upon the Lord. Amen? Amen. Pwede bang palakpak sa Panginoon? Mag-ingat kayo sa mga mag-jealous, mga maiinggit, alam niyo po ba? Yung kapatid ni Joseph na si Ruben, si Judah, lahat yung 10 niyang kapatid, not including Benjamin, lahat yung nainggit sa kanya. Kaya anong ginawa? Tinapon siya sa well. Binenta siya. Balak pa nga siyang patayin 'di ba? Because of inggit. Amen? Kaya kung meron kang dream, i-expect nyo na merong mga maiinggit sa inyo. Pero fight for your dream. Amen? Fight for your dream. Amen? Sabi nga ni, ang tawag dito, maging palaban tayo. Sabi nga ni Pastor Edwin, di ba? Medyo naman natin. Ipaglaban naman natin si Lord. Ipaglaban naman natin si Jesus. Amen?
Joseph was betrayed by his brothers out of jealousy. Amen? Marami nang nangyaring masama dahil sa inggit. 'Di ba? Sino nga to? Yung kay Cain at Abel, 'di ba? Inggit din yun eh. 'Di ba? Kaya pinatay. Ano pa? Ano pang mga inggit mahal na Yung kay David din, kaya siya nangulon niya, nainggit din siya, tinignan niya yung asawa ni Urias, 'di ba? Kaya siya nahulog kay Bethsheba. Kaya tayo din naman, maging aware din tayo na hindi tayo mainggit. Amen? So yon, letter A, if you have a dream, Satan will do everything to kill your dream. Letter B, if you will not give up, you will find favor even to your boss or people around you. Letter C, if you have a dream, people will be jealous, hate, or even betray you. Letter D, last na po ito, if you have a dream, you will succeed. Amen? Pwede po bang pakisabi sa katabi mo, magtatagumpay ka. Yan. Yung with energy naman, magtatagumpay ka. Sa likod naman, sabihin mo, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Yung mga dreams natin ngayong 2025, magtatagumpay tayo. Lalo na pagkasama si Kristo doon sa dream na yon. Mamaya yung mga dream nyo, puro na ng Boracay, Palawan, mga ganito, mag-iPhone, ganyan-ganyan. Huwag nyong kalimutan na kasama ang Panginoon lagi sa dream nyo. Amen? Amen po ba? Sabi, if you have a dream, you will succeed. Kanina, doon sa letter A, meron tayong dream killer. Ano naman ang makakapag-resurrect ng dream natin? Ano makakapagpabuhay ng mga dream natin? Number 1, under dun sa you will succeed. Number 1, a person with a dream is very determined. Kahit harangan ka pa ng apoy, kahit harangan ka pa ng bagyo, ng baha, walang pamasahe, wala kang bagong damit, wala kang pera sa oras na ito, you will succeed. Amen? Mga youth, kung ang problema nyo lang ang pangbaon para hindi maganap yung dream nyo, lapitan nyo si Mother Ems. Nasaan si Mother Ems? Diba? Lapitan nyo yung mga sabihin nyo kay Ate Nicole, kay Kuya Judah. Sabihin nyo, Kuya Judah, ako ang magmamap ng church every tulungan nyo ako makatapos ako ng pag-aaral. O sige, diba? Be determined, kahit o kaya naman, halimbawa yung mga taga-Petsayan, diba may Bible study doon? Be determined, Sister Vanessa. Darating ang time, yung mga bina-Bible study natin doon, pupunta na sila sa church. Meron ba taga-Petsayan dito? Bukod kay Mother Carms, dun sa mga bagong Bible study, time will come, they will come. Amen? And even yung sa mga, feeding program. Another thing is be consistent. Ang may mga dreams, lagi yung consistent. Hindi yung ngayon, pwede siya pumunta, sunod, hindi na pupunta, hindi na pupunta. Be consistent sa relationship natin sa Panginoon, sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin. Be consistent. Hindi yung ngayon, consistent tayo, next month, hindi na tayo consistent. And lastly, number 3, na makakapagpa-resurrect ng dream natin ay perseverance. Alam niyo po ba yung perseverance? Yung kahit anong mangyari, tatayo at tatayo ka, you will perceive. Amen? Kahit anong mangyari, alam niyo po dito sa Texas, ang dami naming mga pagsubok na hindi na namin maisa-isa pa sa inyo sa mga small group, sa ministry, sa trabaho, sa pagpapalaki ng mga bata. Iba kasi dito di ba? Tapos nagiging teenager pa yung mga bata. Iba-iba yung mga pagsubok. Pero lang tayo, alam natin, kilala natin yung Panginoon na pinaglilingkuran natin at alam natin na may dream tayo. Meron tayong Vision 2027 na hindi pa tapos si Lord, na meron siyang gagawin. Amen? At kami ni Pastor Edwin, meron kami mga list din ng mga dreams na merong gagawin ng Panginoon. Maghihimala siya bago mag 2027. Na yung dreams natin, makakaroon tayo ng lupa, magkakaroon tayo ng sarili nating church, magkakamadodoble yung mga e-group natin. Lahat yung mga dreams na yan na dineclare natin, yan ay ma-resurrect every year at mangyayari. Amen? Alam nyo, every Wednesday meron kami ginagawang planning ng mga leaders kung paano natin gagawin itong mga to. At dahil mga dreamers ang ating mga leaders at ang ating pastors, ito ay mangyayari. Amen? Amen? Amen po ba? Buhay yung mga pangarap natin. Amen? Pwede bang malakas na palakpak sa Panginoon? Kaya ikaw, kung meron kang mga
pangarap na sa tingin mo namatay nung 2024, bubuhayin ni Lord ngayong 2025. Just be ready. Just don't give up. Just make sure na hindi yan papatayin ng demonyo. Bantayan mo lagi mong ingatan, lagi mong bantayan. At higit sa lahat ngayong 2025, yung pangarap mo na maging consistent sa Panginoon, kayang magawin niya ng Panginoon. Amen? Kayang buhayin niya ng Panginoon. Amen? Yung mga e-group mo na hindi na po nag-church ngayon, kayang buhayin ng Panginoon, kayang ibalik ni Lord. Amen? Amen. Pwede bang malakas sa palakpak sa Panginoon? Pwede po ba tayong lahat ay tumayo ngayong umagang to? Pwede po ba tayong Those who are watching online, Imelda Jongko. yan, po yung bago po tayo manalangin sa mga nanonood po online, si Tita Noemi, si Ate Heidi na pinsan ko, yan, si Jewel, si Ate Ning na nanonood ngayon. Hello po sa inyo, si Tatay Jim, si Tita Maria Watanabe na kapatid ni Mother M, si Kuya Ulysses din na laging nanonood din sa atin, si Mother Elena Balolong nanonood din, si Kay Gutierrez nanonood din, pati si Pastora Emmy na nanonood ngayong umagang ito. Yan. Hello po sa inyong lahat. At kayo po na nasa online, I'm sure na ang Panginoon ay kung ano man yung dream nyo ng 2024 na hindi nangyari, I'm sure bubuhayin ni Lord ngayong 2025. Amen? Pwede po bang taas po natin ang ating kamay sa Panginoon? Yan. Palakpak po natin habang nakataas at sumigaw tayo ng my dream for 2025 will come to pass. Amen? Gagawin ni Lord ang aking dream ngayong 2025. Amen? Pwede po bang tawagin natin si Pastor Edwin para po manalangin sa atin? Talagang laging extra ako Let us pray. Lord, salamat po sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. Inyo po itong itanim sa mga buting lupa. Lahat po ng Panginoon na nakarinig nito, Panginoon, nawa anumang pangarap meron kami. Alam namin maraming pag may pangarap, may pagsubok. Pero alam namin, Lord, mangyayari ito dahil kasama ka namin. Huwag lang kami mag-give up, committed kami, consistent, at maging persevere kami sa lahat ng aming pong pinapangarap. Lord, huwag kaming susuko, huwag kaming basta-basta magsusurrender, Lord God, na aming pangarap na ito'y para sa amin rin pong ikabubuti. Kagaya ni Joseph, Panginoon, hindi siya nag-give up, Lord. Patuloy siyang pinursu niya at hanggang sa makuha niya ang pangarap niya, nakatulong siya sa kanyang buong pamilya, hindi lang sa buong Egypt, kundi sa kanyang pamilya. Kaya Lord, kami rin po na ngayon 2025, alam namin kung hindi man ito natupad, mare-resurrect ito, Panginoon, nung nakaraang 2024 o nakaraang 2023. Ngayon 2025, Panginoon, mangyayari ang kalooban mo sa buhay namin kung hindi kami mag-give up, Panginoon. Salamat po sa mga dreams na kakaloob niyo po sa buhay namin. Bless niyo po kami, bless niyo po ang NCC family. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po sa puso namin ang mga salita. Lord, tulungan mo kami na mangyari ang kalooban mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 God bless po mga NCC Dreamers. God bless. God bless po. Pagbibigay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon Lord, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin na nagsilbing gabay, kalakasan, O Lord, at higit sa lahat, maipamuhay namin, Panginoon, O Lord, ang mga narinig namin, Panginoon, na mensaheng nagbubuhat sa iyo. Salamat po, pagpalain mo, O Lord, ang mga anak mo, Panginoon, Lord, na bukas ang kanilang palad na maging daluyan ng pagpapala sa gawain ito, O Lord God, upang matugunan ang iyong templo. Salamat, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Desperation
of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Amen. Pagpalain po ang Panginoon sa kanyang salita ngayong umagang ito. Tayo po ba'y napagpala? Amen. So nawa po, gaya po ng preach kanina ni Ate Rax, hindi po mawala ang pangarap, ang mga dreams sa ating mga puso. Amen. Amen. So ngayon naman po, sa galing ito, panoorin po natin ang ating SCC Kids para sa kanilang hinandang special number. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataan ito. Amen. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. We can choose to listen to and obey God. We can choose to follow all His rules. We can choose to do what's right, even when it's hard. O-B-E-Y. We will obey. Obey, obey, oh. Obey, obey, oh. Obey, obey, obey the Lord. Obey, obey, obey the Lord. Yay! Thank you, NCC Kids! Ayan, marami pong salamat sa Panginoon sa nating natapos na gawain ngayong umagang ito. Gaya po sinabi kanina sa mga announcements po natin, yung prayer meeting every Mondays to Fridays and Saturdays po. Nawa po maka-join po ang bawat isa. At marami pa po tayong mga activities this coming month. So hopefully po makasama po at maka-join ang lahat-lahat sa atin dito. Pwede po ba tayong tumayo sa ating pangwakas na panalangin? Pangunahan po tayo ni Pastor Rick. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal, maraming salamat sa mensahe mo, Lord God, na kami pinalakas mo. Bigyan mo kayong sigla at lakas ng buhat sa iyo, Lord God. Ama, salamat. Nasabi mo sa iyong salita sa Hosea 4:6, my people are destroyed because
lack of knowledge in the Word of God. Ama, salamat sa vision, sa dream na amin nalakaran, na aming ipamumuhay, sapagkat ikaw naganda ng lahat. Kung paano si Joseph, O Lord God, ay inanda mo upang ang kanyang buong tapanan ay maligtas at makilala kanila bilang Panginoon ng kanilang buhay. Ama, salamat sa iyo. We thank you so much for your word na amin napakinggan, na amin nalakaran at ipapamuhay at ibabahagi sa lahat ng mga tao, O Lord God. Thank you so much, O Lord God. We bring back unto you all thy glory and all thy praise. In Jesus' great, mighty, mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Minsan pa po, papurihan natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Lord, we give you all the praise. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Let's sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, your roaring lion declared the grave has no claim on me. Once again, let's sing. And then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no grave on me. Jesus, yours, Jesus, yours, it's the victory. Yeah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every
lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. My name. For the last time, sing hallelujah, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Come on, let's shout hallelujah! Hallelujah to you, Jesus! Hallelujah to you, oh God! All the glory, all the honor belongs to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen.